Good day everyone. Today ipapakita ko sa inyo yung ating ginagawang photo booth, no. Gusto ko makuha yung inyong mga opinions, suggestions, kung ano yung gusto nyo i-add sa photo booth na to. Kasi later on or soon, i-release ko tong photo booth na application na to. So itong photo booth application na to is gumagana ito sa Windows, sa iPad, sa tablet, sa cellphone, or kahit sa anong gadget ninyo. Itong photo booth na to ay for everyone, no? So ganito gumagana yung photo booth natin. So meron tayong 4 na template dito. Ito ay maka ready-made template na to. So later on babaguhin ko itong mga templates na to, pero for now ito muna yung gagamitin natin. So example, ito yung ganito nag-run yung photo booth natin, no? So classic read, testing natin to. Kunyari, si client, ito yung pinili niyang template, no? So yung click natin, so open tayo. So once na pinili ni client yung template na yon, ito yung live view mode natin, no? So dito sa live view mode natin, sa page na to, makikita nyo, pwede kayong mag-set ng camera na pwede nyong gamitin. So pwedeng DSLR camera, yung inyong mga cellphone camera, yung iPhone 17 camera nyo, yung kung ano yung pinakamagandang camera nyo na pwedeng gamitin. Tapos for sample lang, gumagamit tayo dito ng camera ng laptop natin, since laptop yung gamit natin, no? Gagamit tayo integrated camera, which is yun sa laptop. Tapos dito pwede nyo iset yung timer, kasi 3 seconds lang yung default netong countdown timer neto. So dito yung setting nya. So since photo booth kahit 5 seconds lang siguro for now. Tapos kapag gusto na ng client yung start yung session nila, click lang nila itong button na to. Pipindutin nyo lang tong icon na to, yung camera, para mag-start yung session nila. Click lang natin, start tayo session. Tapos second photos. Kung ano yung sinet nyo na countdown, yun din yung magiging countdown ng mga succeeding photos nyo. So 4 na photos yung kailangan natin. Tapos after ng photo sessions nyo, pupunta po kayo dito sa part na to, no? Ito na yung view ng inyong yung templates nyo. So ganito yung magiging view nyo. Tapos may setting dito yan, no? So setting, dyan, pag lumabas ng setting, pwede nyo palitan yung border, no? Border ng inyong template, no? Pwede black, pink, or blue, or yellow, no? Sa atin siguro kahit yung ito na lang yellow, no? Tapos kung napapansin nyo, mayroon ditong nandito yung name ng photo booth ninyo, no? Pwede nyo baguhin po yan. Nandito rin yan sa setting natin, ito sa taas. So example, palitan natin siya. Yan. So kung napansin nyo, nagbago rin yung text yung nasa baba, no? Yung sa may footer, no? So dito nyo ilalagay kung anong pangalan ng inyong photo booth business. Tapos sa software natin, sa application na itong photo booth natin, pwede nyo rin syempre mag-print, no? Pwedeng kung ano yung printer na meron kayo, magdadirect yun doon. Tapos may setting din naman dito, kayo nang bahala mag-adjust, or gagawa natin ng tutorial din. And then pwede rin kayong mag-share via QR code. Syempre yung mga kliyente nyo, gusto nilang makuha yung mga photos nila. So yan, scan lang nila to, then makuha na nila yung photos nila instantly. Tapos download, kasi itong photo booth software natin na to is naka web based lang, no? Ibig sabihin lahat ng photos nyo is dito lang nakasave sa program natin, no? Hindi siya nakasave sa computer natin. Pero kung gusto nyo na automatically masisave or madadownload yung mga photos lahat na ma-take nyo doon sa inyong mga kliyente, pwede rin natin i-adjust. So kung may mga gusto kayong idagdag sa program natin, comment down nyo lang para may i-adjust ko yung system. Ayan. So ito yung magiging photo booth natin, no? So ilalabas ko to sa market soon. Naayos lang natin yung mga bugs at saka additional features.
So, comment down lang po kung may masasuggest kayo. This one, ito naman ang magiging point of view nyo kapag cellphone or tablet ang gagamitin nyo. So, ito yung screenshot or screen record natin sa ating photo booth application. No? So, ganito ang itsura niya po. So, katulad ng sabi ko sa inyo, yan. So, unang lalabas dyan yung kailangan nyo ng access sa inyong camera. So, pag next-start yung session nyo, ganyan lang. So, almost same lang din dun sa pag sa laptop or sa computer. No? So, yan. Yan. Kung ano yung nakikita nyo, yan po mismo yung lalabas din sa mga screen ninyo. So, 4 yung photos. So, pag lumabas na yung after na session, pipili lang kayo ng background. May setting po tayo dyan na pwede nyo baguhin yung inyong background. Ayan, no? Tapos, pwede nyo rin po baguhin yung inyong pangalan ng photo booth. Kung ano ilagay nyo, kung anong pangalan ng photo booth business nyo. Yan po yung lalabas dun sa my footer po. Siyempre, yung photo booth, hindi siya kompleto kapag walang print button or walang print function, no? So, kung may nakakonect sa inyong printer, lalabas po yan dyan. Madedetect po ng ating system, no? Tapos, bukod sa may print, pwede rin tayo mag QR code sharing. Ito yung hinahanap ng mostly ng ating mga photo booth business owner, no? QR sharing, no? So, ayan po yung ating point of view sa cellphone, sa tablet. So, ganyan po ang magiging itsura niya ng application natin. Tapos, ayan yung sinasabi sa inyo, meron po siyang gallery din. Tsaka save sa ating website, no, or sa web program, no? So, thank you for watching.